Nahaharap ngayon sa isang matinding tagutom ang bansang Sudan dahil sa patuloy na pagharang sa humanitarian aids na makapasok sa mga apektadong lugar sa kabila ng patuloy naman na pagpasok ng mga armas sa bansa. Nagsimula noong Abril ng nakaraang taon ang digmaan sa pagitan ng Sudanese Armed Forces o SAF at Rapid Support Forces o RSF na nag-ugat sa hidwaan sa pagitan ng dalawang magkaribal na general na sina Abdel Fattah al-Burhan ng SAF at Mohamed Hamdan Dagalo sa panig naman ng RSF. Patuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng dalawang puwersa sa kabila ng hiling ng United Nations Security Council sa isang resolusyon na tapusin na ang paglusob sa El Fasher na siyang kapitolyo ng North Darfur Region na dating humanitarian hub. Patuloy din ang pagnanakaw ng RSF ng pagkain at hayop sa mga humanitarian warehouses, pagsira sa mga storage facilities at balon sa mga apektadong lugar, kung kaya lumalala ang taggutom sa bansa. Umabot na sa 14,000 tao ang namatay at 10 milyon naman ang napilitang tumakas sa kanilang mga tahanan. Ayon kay United States Agency for International Development Head Samantha Power, halos walang tulong na nakarating sa mga biktima sa ipinadalang $315 million na humanitarian aid ng Amerika. Bunsod ito ng pag-shutdown ng SAF sa cross-border access mula Chad papuntang Adre na siyang pangunahing ruta para sa mga tulong na pumapasok ng Darfur Region. Ayon naman kay US Ambassador to UN na si Linda Thomas-Greenfield, ito na ang pinakamatinding humanitarian crisis sa buong mundo na mas matindi kaysa sa taggutom na naranasan sa Ethiopia noong 1983 hanggang 1985. Hindi aniya malayong maging isang humanitarian disaster, lalo na at kulang ang atensyon at tulong na naibibigay sa krisis na ito. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.